ang sino man na hindi natin makilala. Siyempre, pag hindi natin kakilala, hindi natin maaaring ibigin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro emosyon, bagamat ito'y may kasama emosyon. Ang tunay na pag-ibig ay diktado ng malinaw na pag-iisip sa malinis na damdamin. Sa makatwid, para masabi ng sinuman na siya'y tunay na umiibig, kailangan tunay niyang nakikilala ang kanyang iniibig. Alam ng Diyos yung ganung proseso. Kaya kailangan ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin upang makatugon tayo sa kanyang pag-ibig sa atin. God has all the intention to make Himself known as that we can respond to Him in love sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. So, walang intensyon ng Diyos na ikubli ang kanyang sarili sa atin. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan. Ang buong nilikha ay sumisigaw ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos na manlilikha. Sabi niya dun sa Psalm 91, "The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands." So, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan. Ang kahangahangang sansinukob ay malinaw na nagpapahayag ng katangian ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos at kalikasan ng Diyos. Ano pa't wala nang may dadahilan ang tao. Pag makikita lang natin yung kalikasan, ano pang may dadahilan mo na walang Diyos? So God revealed Himself through Christ sa pamamagitan din ni Kristo. Sa kagustuhan ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili, isinubo niya ang kanyang buktong na anak, upang sa pamamagitan niya ay ating makilala ang ng totohanan ang Diyos. Sa John 1:18, sabi niya, "No one has ever seen God, but the one and only Son, sino? Si Kristo, is Himself. God is near to the Father's heart. He has revealed God to us." Sinong nag-reveal ng Diyos sa atin? Si Kristo. Ang sabi ni Jesus, "Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama." Sapagkat si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, at sa kanyang tumatakal ang kalikasan ng Diyos at nang siya ay magkatawang tao. Una, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan. Pangalawa, sa pamamagitan ni Kristo. At pangatlo, God revealed Himself through the Scripture. Dito na nga sa salita. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili hindi lang sa pamamagitan ng creation o yung paglikha ng Panginoong paglikha at ng Panginoong Jesucristo, kundi sa pamamagitan din ng kasulatan. Ito yung salita ng Diyos na nasulat. Yan. Sa bawat pahina ng kasulatan ay nagpapakilala ang Diyos. Mababasa sa kanyang salita kung ano at sino siya. Mababasa rin natin ang kanyang katangian, ang kanyang layunin, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Nakasulat din sa kanyang salita ang kanyang plano ng kaligtasan at ang pangako ng walang hanggan sa bagong langit at lupa sa kabilang buhay. Kung gusto nating matuto ng kahulugan ng mga salita, so, anong aklat yung kailangan natin? Diksyonaryo ba? Hindi, di ba? Ay, diksyonaryo ba kung gusto natin matuto ng mga kahulugan ng mga salita? Oo. Kung gusto naman natin matuto ng mapa ng iba't ibang bansa, ano yung kailangan natin? Siyempre, atlas. O kung gusto natin naman matuto ng mathematics, anong aklat yung kailangan natin? Aklat na pang-arithmetica. At kung gusto naman natin malaman ang ilang bagay sa science, encyclopedia naman yung kailangan natin. So, ibig sabihin, sa bawat larangan ng kaalaman ay mayroong aklat na kailangan. Kung gusto natin malaman ang bagay patungkol sa Diyos, so ang kailangan natin ay Biblia, yung salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi naglalaman ng lahat about God. Dahil God is bigger than the pages of the Bible. So everything written in the Bible is for us to know God. Lahat ng nakasulat sa Biblia ay para sa atin para makilala natin ang Diyos. Sabi niya sa Deuteronomy 29:29, "The secret things belong to the Lord our God,
but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of His law. Ang layunin ng Diyos ay upang makilala at ibigin ang Diyos. So yung equation, kung ating titignan yung layunin ng Diyos, knowing God equals loving God. Pag kilala mo ang Diyos, mamahalin mo ang Diyos. Kapag kilala mo ang Diyos, ibigin mo ang Diyos. Ang una at pinakadakilang ang utos ay ibigin ang Diyos. Ito'y magagawa lang natin kung kakilala natin ang Diyos. Makikilala naman natin ang Diyos kung magbibigay tayo ng panahon upang mag-aral ng salita ng Diyos. O, makikilala natin ang Diyos kung magbibigay tayo ng panahon upang pag-aralan ng kanyang mga salita. So, kanina yung una na bakit kailangan natin pag-aralan yung salita ng Diyos dahil yun ay bilang isang Kristiyano required na ikaw ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pangalawa, because your ministry for God demands it. Yung ministry natin sa Diyos ay didemand na pag-aralan natin ang kanyang salita. Ang ating gawain para sa Diyos ay dapat lang at ibig sa Diyos. Our ministry should be an overflow of our love for God. So yung equation na ngayon, I know you God equals loving God. And loving God equals serving God. Kanina, knowing God equals loving God. Ngayon, nadagdagan, and loving God equals serving God. So isa sa mga pumipigil sa kabungang buhay ng mga Kristiyano ay ang maling akala ng pag-aaral ng Biblia ay para lang sa mga pastor. Ito'y hindi lang mali, kundi counterproductive sa buhay ng Kristiyano. Dahil maraming nagsasabing pag-aaral lang ng salita ng Diyos ay para lang sa mga pastor. At sinasabi ko rito para sa lahat ng mga Kristiyano. So naniniwala ba kayo ng lahat ng mga Kristiyano ay dapat maglingkod sa Diyos? Naniniwala ka ba ng lahat ng tunay na Kristiyano ay dapat maglingkod sa Diyos? Amen. Dapat lahat ng tunay na Kristiyano ay maglingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi ugat ng kaligtasan. Hindi katulad ng sinasabi nila, maglingkod ka para ikaw ay maligtas. Kundi ang paglilingkod sa Diyos ay bunga ng kaligtasan dahil tayo ay tinubos na ni Jesucristo, si Kristo ang gumawa para sa atin. Ginagawa natin mag-aral ng salita ng Diyos dahil ito ay bunga na ng ginawa ni Kristo sa atin. Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Tayo ay naglilingkod dahil tayo ay ligtas na. Ang paglilingkod ay panlabas na ekspresyon ng panloob na karanasan. Kung naligtas, inibig ng Diyos, maipapadama mo din yung pag-ibig sa kapwa. So, paglilingkod sa Diyos ay resulta ng buhay na nalinis ng banal na dugo ni Kristo at naligtas. We are saved to tayo ay niligtas para maglingkod. Ano po? So, isa sa mga sure na purpose ng God why He saved us is to serve Him. Para tayo ay maglingkod sa Kanya. Alalahanin po natin, cleanse our consciences from acts that lead to death so that we may serve the living God. Sabi niya, nilinis ang ating budhi mula sa gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Dinagdag pa po ni Apostol Pablo, namatay si Kristo para sa atin upang tayo na may mabuhay para sa Kanya. So, pinaliwanag ni Apostol Pablo ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay pagsasanay sa gawain ng paglilingkod. Ginagamit ng Diyos ang mga pastor sa gawain ng pagtuturo upang sanayin ang mga mananampalataya sa paglilingkod upang sa kabuuan, ang katawan ng Kristo ay mako. Hindi lang si pastor. Hindi ginagamit ni pastor yung pagsasanay sa gawain ng lahat ng mga Kristiyano. Knowing God equals loving God equals serving God. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay lumalalim ang ating kaalaman at pagkakakilala sa di po ba? Naalin ko sa aking sarili na noon, mga unang panahon, mga unang taon, wala akong Sunday school, hindi ko nauunawaan talaga kung ano ang biyaya ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon na gumawa ng paraan at po tayo maunawaan natin at tayo ay lumago sa biyaya ng Diyos. At habang ito'y nangyayari, nagiging mas
Diyos na humahantong sa masiglang paglilingkod sa Kanya. Ang tunay na paglilingkod ay bunga ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay bunga ng tunay na pagkakilala. Ang tunay na pagkakilala ay bunga ng pag-aaral. No? Kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin nakilala ang Diyos at ang biyaya ng Diyos. Kaya't mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat dito nakasalalay ang pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. O pangatlo, na bakit natin kailangan pag-aralan ang salita ng Diyos? Because your reward from God secures it. Ang gantimpala ng iyong paglilingkod sa Diyos ay nakasalalay sa tamang motibo. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakakatulong upang palagi nating ma-check ang ating motibo. Pinaliwanag ng may sulat ng Hebreo na ang salita ng Diyos ay makakayahang makasuot sa loob ng ating puso upang alam ang nilalaman nito. Sabi niya sa Hebreo 4:12, for the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Yun po sa King James Version 2 yun. Sinalin po doon sa, basahin po natin sa New International Version, ganito naman ang pagkakasabi. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Mas maganda siguro kung basahin natin sa Tagalog, Hebreo 12, ay 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinman tabak na sa pagkakilay may tanim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, nakakaspakuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. O nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. So, ang sino man ay maaaring maglingkod sa Diyos na may masamang motibo. Tamang gawain na ginagawa sa maling motibo. Ano po? Sabi niya, lahat naman pwedeng magsilbi sa Diyos o maglingkod sa Diyos. Mayroong masama at mayroong magandang motibo. Yung tama yung ginagawa niya pero masama yung mali yung motibo niya. Ito'y matingkat na inilalarawan niya Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Kanyang sinulat na mayroong mga tao sa kanila na ipinapangaral si Kristo dahil lang sa inggit, personal na ambisyon, pakikipagkompetensya at hindi tapat na kalooban. Doon sa Philippians 1:15-18, ipinahayag ko doon niya Pablo na may mga naglilingkod naman sa Diyos pero mali yung kanilang motibo. So tayo po ay pinaliwanag ng Apostol Pablo na sa biyaya ng Diyos ay kanyang nailagay ang pundasyon. Walang iba kundi si Kristo. At sa ibabaw ng pundasyong ito, ang bawat isa ay nagtatayo ng serbisyo para sa Diyos. Ang bawat serbisyo na tamang motibo ay katulad ng materyales na hindi nasusunog, ginto, pilak at mamahaling bato, kung maganda yung motibo. Ang bawat serbisyo naman ng motibo ay katulad ng materyales na nasusunog, katulad ng kahoy, dayami at iba pa. At ang lahat ng serbisyo ay dadaan sa apoy sa pagsubok sa araw ng paghuhukom. Kaya marami po yung bumabagsak, marami yung manghihina, marami yung umaalis, sapagkat yung kanilang motibo sa paglilingkod sa Diyos ay hindi tama, ay mali yung motibo. Tama yung ginagawa pero yung motibo ay mali. Ngunit kapag naman yung material, mali mo yung motibo natin, yung mga materyales po natin ay katulad po ng kahoy, dayami at iba pa. Nasusunog po sila. Walang gantimpala, ligtas, pero walang silang gantimpala, pero ligtas sila. Ano po? Yun yung mga naglilingkod, tama yung paglilingkod, pero yung motibo mali. Pero ligtas sila dahil na once na naniwala ka sa tinapos na gawa ng Jesucristo, ligtas ka, nasilyuhan ka. Kaya lang, yung gantimpala, wala mang gantimpala. Hindi katulad sa mga naglilingkod na tamang motibo, mayroong gantimpala nakalaan para sa kanila. Yung pinag-aralan po natin
bakit kailangan nating pag-aralan yung salita ng Diyos? Una, dahil required na pag-aralan sa lahat ng mga Kristiyano para lalong mapatibay o lalong lumago yung pananampalataya. O pangalawa, demand po yun ng ating ministry. Kung ano yung ministry natin, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos para lalong mas mapagbuti natin o lalong mapaunlad kung ano po yung ministry natin. Mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil dito pa tayo sa gitna ng bagay na dito pa tayo sa mundo ibabaw. Wala pa ating Panginoon sa Kristo. Armas natin eh. Ikaw ba naman yung hindi kumain? Siya yung pagkain natin, di ba? Pagkain natin, and then armas natin. Kasi ang sabi ng Bible, huwag mong bawasan ni dagdagan ang salita ng Panginoon. Ngayon, ang demonyo, kung maalala ninyo nung panahon na siya ay tinitempt, tinitempt niya si Jesus Christ. Binawasan niya Binawasan niya yung salita ng yung what is written. Nasusulat na kung ikaw ay anak ng Diyos, mga ganun yun yung linyahan na ginamit ni Satanas Pero ang katotohanan doon ay this is my beloved son, kanya. Pinaka-iibig kong anak. Sa madaling sabi, hindi lang anak. Pero ang sabi ng demonyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, niya. Pero ang katotohanan doon sa nasusulat, ikaw ay ito ang aking pinaka-iibig na anak. So na-miss niya yung isang word. Hindi niya sinabi. Hindi sinabi ng demonyo. So, doon pala yung salitang lang yun, yung isang salita, yung beloved na yun, is napakahalaga na ito. Malaking epekto na ito sa buhay ng mga mananampalataya. Kung na-miss mo yun, yung pinaka-iibig, wala na. Malaking bagay na yun. Malaking epekto na yun sa buhay mo. Ngayon, ang ibig kong sabihin, ang nais ituro sa atin, is yung napakahalaga na pinapag-aralan natin ang salita ng Panginoon.